Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Josette May Absin na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa kahalagahan ng bawat kasapi ng pamilya na pinamagatang Tim Itim. Isinulat ito ni Lovely Jane S. Milyare at iginuhit naman ni Joshua C. Idrosalam mula Division of Santiago City ng Region 2. Binibigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ni Josette May Absin ng Division of Tanay City. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Nilikha ng Diyos ang mundo. Ginawa niya itong napakaganda. Ang bawat bagay ay may kulay. Ang lahat ng nilikha ay punong-puno ng kasiyahan. Sa Sitio Baghari, nakatira ang pamilya ng mga kulay. Dito nakatira ang magkapatid na Jaja Pula, Sai Asul, Lai Dilaw, Eli Berde, Yeng Dalandan, Leila Lila, Entong Puti, at Tim Itim. Ang lugar na ito ay maaliwalas at tahimik. Isang araw, habang sila'y nagkakasayahan, naisipan ni Yeng Dalandan na sila'y magpaliksahan. Pagmasdan nyo ang paligid. Napakapula ng mga bulaklak. Masasaya ang mga paro-paro sapagat ang mga ito ay nakakahalina. Pagmamalaki ni Jaja Pula. Kayo ay tumingala sa kalawakan. Hindi ba kayo humahanga sa kulay ko habang ako inyong pinagmamasdan? Nang dahil yan sa kulay azul, may nakikita ang mundong nagniningning. Wika ni Sai Asul. Sino ba ang hindi nag-aabang sa paghinog ng mga mangga? Hindi ba't lahat kayo ay pumipila matikman lamang ang tamis ng mga dilaw na bunga? Ani Lai Dilaw. Lumalakas tayo dahil sa pagkain ng masustansya at luntiang mga gulay. Sa pamamagitan ng pagkain natin ng mga luntiang gulay ay humahaba ang ating buhay. Pagmamalaki ni Eli Berde. Ang bunga ng purong tisa ay mabuti sa ating kalusugan. Karot, na kulay dalandan, ay tiyak na iyong kalulugdan. Wika ni Yeng Dalandan. Nakikita niyo ba ang kasiyahan sa mukha ng batang si Noah habang siya ay nakakatikim ng espesyal na tortang talong at avocado shake? Walang katumbas ang bitamina na aking ibinibigay upang ang lahat ay hindi malulumbay. Sambit ni Leila Lila. Ako ang pinakamahalaga sa lahat. Kung wala ako, makikita ba ninyo ang mundo? Ang mundo ay nagliliwanag upang inyong masilayan. Kaganda ng paligid, may pagmamalaki saan man. Pagmamayabang ni Entong Puti. Sabay-sabay silang napalingon kay Tim Itim. Ikaw, Tim, ang itim-itim mo. Ano ba ang naitutulong mo sa mundo? May naitutulong ka ba sa mundo? May naibabahagi ka ba sa kaganda ng paligid? Wika ni Entong Puti. Ano nga ba ang naitutulong ko sa mundo? Ang lahat, inaayawan ako. Naiiyak niyang minika. Kinakatakutan ng kulay ko. Inuugnay pa ako sa kulay na hindi maswerte.
At higit sa lahat, kinamumuhian ng marami ang kulay ko. Nalungkot si Tim Itim. Pakiwarin niya ay naiiba siya at walang kabuluhan. Hindi niya nagawang makipaglaro sa mga kapatid. Nagdesisyon si Tim Itim na umalis. At nagliwanag sa buong araw na yun. Walang dilim na nasilayan. Nakaramdam ang mga kulay ng pagod, kaya umuwi sila para makapagpahinga. Ngunit anumang pilit nilang matulog ay hindi nila magawa sapagkat wala ng dilim. Umalis si Tim Itim at nagtungo sa kagubatan. Samantala, hindi nakapagpahinga at hindi nakatulog ang mga kulay. Ibinahagi ng bawat isa ang pakiramdam ng walang pahinga. Napagtanto nila ang kahalagahan ng kadiliman ng gabi. At naisip nilang hanapin ang nawawalang kapatid. Maghapon na naghanap sa kagubatan ang mga magkakapatid. Ngunit, hindi nila makita si Tim Itim. Sa wakas, nakita rin nila si Tim Itim sa gitna ng kakahuyan. Gutom at pagod sa kaiiyak. Kinausap ni Entong Puti si Tim Itim. Patawarin mo ako, mahal kong kapatid, sa panghuhusga ko sa iyo, wika niya. Ipinapangako kong hindi na ito kailanman mauulit. Kinausap rin ni Jaja Pula ang kapatid at humingi ng kapatawaran. Kinausap rin ni Sai Asul ang kapatid. Tim, sa iyong pagkawala ay naisip namin ang iyong kahalagahan. Ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Binigyan tayo ng kanya-kanyang katangian at nilalang tayo ng pantay-pantay. At sabay-sabay nilang inayang umuwi si Tim Itim. Kinaumagahan ay muling nagsama-sama ang mga magkakapatid. Nagpasalamat sila sa isa't isa at ipinagdiwang nila ang kakayahan at pagkakaiba ng bawat isa. At dito nagwakas ang ating kwentong Tim Itim ni Jane S. Milyare. Naway isa puso at isa buhay natin na lahat tayo ay may kanya-kanyang kahalagahan. Ano man ang anyo at estado ng buhay, lahat tayo ay may tungkulin na ginagampanan sa mundo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.